Hello. My name is Dr. B. Alatre, C12, Marcelino Poli Memorial College. And yun, tara, samahan nyo ako. Rules for tools maintenance. Know the rules. So ngayon, i-explain natin o babasahin mga kailangan yung tandaan. Yung mga rules sa paggamit ng tools. Kung paano ito gawin, ganon. Kaya yun, tingnan natin at basahin. Number 1. Keep each tools in its proper storage. There is, however, a need for you to secure specialized toolboxes and pouches. Configure for your inventory of tools before and after the use of a tool. These toolboxes must be labeled according to the tool task and work center. If you have specialized toolboxes, you must also have a tool room or tool control center. So ayan nga, dapat pagkatapos mo gamitin ng mga tools mo, nilalagay mo to sa tamang lagayan. At saka meron kang dapat place talaga ng lagayan ng tools para kunwari is may anak ka, may pamangkin ka, may pinsan kang bata, safe to kasi may lagayan na hindi nila mapupuntahan or dapat yung alam mo hindi nila maabot kasi delikado to pag nahawakan ng mga bata. Kaya dapat meron kang tamang lagayan. At sinisecure mo to, double check lagi sa paglalagay pati kung may naiiwan, dapat is kompleto lagi yung pag-aano mo diyan pagkatapos mo gamitin. At dapat tama yung pagkakalagay mo. Doon lang sa safe na place para wala kang maging problema. Yun lang. Second, keep your tools in good condition. Protecting your tools from rust, scratches, bar, and breakage help your tools well maintained. So yun nga, keep your tools in good condition. Dapat inaalagaan mo din dapat gabay mo din ang paggamit nito o yung pag-aalaga. Dapat pag alam mong may sira, ganon, merong nagkakalawang na, kasi pag may kalawang na, syempre ang hirap na nung gamitin. Yung para bang parang minsan napurol, minsan ang hirap pihit, ganon. Dapat laging maintain lang, yung laging linis pagkatapos gamitin. Dapat pagkatapos gamitin, linisin na agad at ilagay sa tamang storage para ayos ang paggamit mo ulit sa susunod, para hindi agad masira, kasi lahat naman kailangan ingatan at dapat linisin para hindi agad masira ang gamit. Yan lang. Keep your toolbox complete. Maintenance of tools does not only limit itself to the tools alone. It also important you take good care of the toolboxes where tools are kept. When boxes are not work site, they should be locked and stored in designed area. So yun nga, katulad sa isa, dapat nasa tamang lagayan at tamang place ang paglagay mo ng toolbox. Huwag mong ilagay sa alanganin na lugar, yung kuwari mababagsak, ganun. At dapat kumpleto lagi ang check nyo lagi kung kumpleto ba yung tools, walang naiiwan, para okay lang. Para dapat iwanan nyo talaga sa place, kahit okay lang, kahit iwanan nyo anytime, para hindi ng mga bata. Yun lang. Dapat pati yung mga box nyo nakasara, yung nakalock din, para kahit nandyan, kuwari nakita, para merong lock para hindi agad mabuksan. Yan lang. Number 4. Use each tools for the job it was designed for. Improper use of the tools result in improper maintenance.
Improper maintenance result in damage to equipment and possibly injury, or worse, death of a person. So be secure to use a specific tool only for its specified purpose. So yon, napakahalaga nito. Use each tool for the job it was designed for. Ito yung dapat specific yung paggamit mo, di yung kuwari naka-flat screw ka, sabi gagamitin mo sa tornilyo ng Allen rings. Mali yun, dapat kasi pwedeng makasira yun. Pwede masira yung ano mo ngayon kung pinilit mong buksan na gamit yun. Dapat kung ano yung para doon, kuwari pang Allen rings, yun dapat yun lang pang ano flat screw doon lang dapat, para hindi masira kasi minsan doon na ano yun nasisira yung para bang na ano ba to, yung basta yun nasisira yung pag ano yung ano ba tawag doon, yung ano, basta yung nasisira yung nalubog yung screw nun nalubog, sabi minsan hindi na napipihit ganon kasi yung kakapilit minsan na. Dapat din sa paggamit ng tools is ano yung sakto lang, wag nyo pag nagpipihit kayo ng screw, wag nyo masyadong kadiin, yung sakto lang yung pagka parang yung pag naglock lang yung pagka ano nyo pagka screw, hindi yung sobrang diin na pinipilit yung napakahigpit ng ano pagka screw. Minsan na ano yun nasisira doon talaga yung ayun nga. Dapat pati kunwari yung mga baka kasi ang ibig sabihin dito yung para kasing paggamit ng ano yung or worse death of a person, yung paggamit ng kuwari yung nakakahiwa ganon, sabi gagamitin nyo sabi sa maling bagay, pwede kayo din yung masasaktan doon, yung pwede kayo magkaka-damage, magkakasugat ganon. Dapat kasi ganon yun pag minsan pag hindi specific yung paggamit sa inyo pupunta yon, kunwari yung ano yung martilyo ginamit nyo sa screw ganon, sabi yun pwede talaga madamage doon ang gamit. Dapat talaga kung ano yung para doon, ayun na yung gagamitin yung tools para doon, para iwas damage, iwas sakit, yun na, iwas sugat. 5. Safe maintenance practices. Leaving tools unattended or putting them on top of the machine, especially when the engine are running, can cause damage to your tools. Always place them in proper place, or better yet put inside the toolbox. Keep it inside your tool. So, ayun nga, safe maintenance practices. Ugaliin yung pagkatapos nyo gumamit ng tools, ilagay nyo sa tamang lagayan. Huwag nyo basta iiwan. Basta kawari natapos ka, kawari nag-ano ka ng computer, yung halimbawa computer na lang, yung mga screw doon, yung mga flat screw ganon, yung mga Allen rings, yung ganon, sabi yun pagkatapos mong gamitin yun, yung pagkatapos kunin mo lahat yung item na ginamit mo, kunin mo lahat yung tools na ginamit mo para safe ang ang paggawa mo. Kasi pag kuwari may naiwan dyan, nakakalimutan mo, sabay kuwari nasa taas ng cabinet, sabay nakatutok pa sa computer mo, sabay tumama sa may PC mo, syempre diretso sira yun. Hindi pa pwedeng walang sira kasi minsan mabigat ang screw o ganun. Kaya dapat talaga nasa tamang lagayan, diretso sa toolbox, diretso sa tamang place, para
wala nang maging problema. Pati pwede masira din yung gamit ko, kuwari nandyan yung gamit mo. Sabay, hindi mo na hindi mo na kinuha, sabay tumagal na dyan. Pwede dyan mga lawang eh. Pwede dyan na masira yan kasi minsan di makakalimutan mo yan nakakalimutan mo kung saan mo nalagay. Dapat double check nyo lahat. Linis agad lahat pagkatapos. Then, diretso sa toolbox. Pagkatapos sa toolbox, kompleto na. Diretso na sa tamang place ng paglagay ng toolbox. Then, lock ang toolbox para safe na safe talaga. Kaya, yun. Ganun lang. Ugaliin yung ganyan para safe kayo lagi. Walang problemahin. Six, never use damaged tools. Using damaged tools can damage your work and yourself. And battered screwdriver may spoil the screw slot that leads to damage to other parts, and gauge strained out of shape will result in inaccurate measurement. So yun, napakahalaga din nito. Never use damaged tools. Yun, dun pa lang. Kasi kita nyo naman sa picture na yan. What if pukpok kayo ng pukpok, sabay paputol na pala. Hindi nyo na-check na ganun pala. Sabay biglang tumalsik sa ibang tao, sa ibang bagay, nakasira. O diba, dagdag bayarin, dagdag problema pa. At kunwari, nagamit ka ng, yun nga yung screwdriver sa screw slot. Sabay, kakapit po, diba sira na yung sabay yun, bigla yung bigat pag kuwari sira na yung mo, screwdriver, okay, sira na yung screw mo, sira na. Sabay, pinipilit mo pa din na ipasok, pihit ka ng pihit, sabay yun, pwede yung mabutas at pwede kang masaktan dito eh. Kunwari, pwede yung paputol na ganun. Hindi, pwede rin kasi mangyari yung sa screwdriver na paputol na, sabay pag dinidiin mo, sabay naputol, sabay tumalsik sa'yo pagkaputol. Diba? Pwede yung makakos ng sugat sa'yo, kung ano man. Kaya mas mabuting safe tayo sa paggamit ng tools. Double check kung okay pa ba. Double check kung doon ba talaga yung tools na gagamitin mo. At saka pwedeng madamage yung kuwari, patapos ka na sa gawain mo. Then, patapos na din yung tools mo, pasira na din. Di ginagamit mo, diba? Pagkagamit mo nun, sabi patapos ka na, sabi biglang nasira, sabi na apektuhan yung ginagawa mo, biglang nabutas ganon, biglang nag-crack ganon, kakapukpok ganon. Kasi yun nga, minsan ay ganon din nangyayari. Sabi, sumobra ka sa ganon, gawa ng sira na din yung gamit mo eh. Sabi yun, wala, ulit ka na lang sa umpisa. Kaya double check nyo lang ang tools nyo kung okay pa at tama yung paggamit nyo. Yan lang. For tools made of metals, it's advisable to apply good metal primer or regular coating with oil to prevent rust and corrosion. Use oil rag in cleaning metal tools. In some cases, specific tools parts need more attention when it comes to maintenance. Tools handles should always be checked from rough, twists, cracks, and smoothness. So, ayun nga, for tools made of metals daw. Advisable to
Kasi higit pa sa metals, maano pa to, matibay, pang matagalan na gamit, di katulad nung mga plastic. Kasi minsan sa pagmura, alam na ano eh, pagmura yung hindi halos lahat hindi halos lahat metals, kahit itsurang metals pero hindi purong metal sa itsura lang, kasi mura yung pagkabili mo. Kaya dapat double check nyo din. Okay lang mapamahal basta't matibay. Sa mga tools, it advisable to apply good metal primer or regular coating with oil to prevent rust and yun. Mas mabuti din yung pag metal yung gamit mo, ano ka dyan, papahid ka ng mga pampatibay, pampa-smooth ng pag-ma-smooth ng paggawa no sa tools na yon. Yung basta yung para ano na paglalagay din ng mga ganun, mga nakakaiwas sa mga pagkakalawang, yung sa mga oil, yung pag ginagamit mo ang smooth, yung sa mga yung kuwari doon sa may picture, sa may pinipihit, ganon. Kaya mahirap sa ganyan yung mga nagkakalawang, yung minsan hindi mo na mapihit, sobrang higpit. Kaya mas maganda yung alaga na may nilalagay ng mga oil. In some cases, specific tools that need for attention when it comes to maintenance. Tools handles always be checked from rough to scrap. Yun, check nyo din yung pagkakarap ng nung gamit nyo. Mas maganda yung mini-maintain nyo na malinis. Kasi yung wrap, minsan pag nasira na, doon na mag-uumpisa yun eh. Kaya dapat laging linis. Iwas kalawang, ganon. Tamang lagay lang sa mga toolbox, tamang place. Kasi pag nasa toolbox na yan, safe na yan eh. Pag nasa tamang place na yan, safe na din yan eh. Basta may lagayan ka ng tools mo kahit hindi yung magandang toolbox. Pero advisable talaga yung toolbox na may mga pattern, yung talaga lagayan eh. Pero maganda din yung basta may lagayan ka, nasa safe at hindi madumi ang lagayan mo, hindi puro gabok ganon. Dapat lagi linis. Tools yan eh, madaming pwedeng paggamitan yan, hindi basta tools yan. Dapat ingatan yan. Yun, at saka use all the some tools handle should be always checked from rough. Yung mga handles daw, dapat tingnan nyo kung may cracks, ganon. Yung kung ayos pa ba hawakan, kung hindi ba medyo mayroong crack na baka maputol na lang bigla. Dapat check nyo din nyo. Lagi nyong linisin, lagi nyo ng mga pampatibay. Pag alam nyo tumatagal na, yung alam nyo naluluma na, ganon. So ayun lang sa power tools made of metals. So, yun. Thank you sa panonood, sa pakikinig. Thank you sa hindi ako hindi ako pro sa pag-explain ng ganito, sa pagsasabi. Paki-correct na lang ako if may mga mali ako nasabi. So, yun, concern lang din ako sa inyo sa paggamit ng tools. At sana may natutunan kayo sa mga rules sa paggamit ng tools dito. Thank you. At yun na, sundin nyo lang yung mga rules na sinabi ko. Yung kung makakatulong din yun eh, alam ko yun. Kahit maliit na bagay, makakatulong din yung mga sinabi ko. Yun, thank you sa pakikinig. Yun, subutin nyo nasunod tayo sa rules para safe lang. Yo, mga kamanggi, thank you for watching. Bye bye, see you next video.